Grabe. Nalubog sa lagpas baywang na baha ang ilang barangay sa Puerto Princesa, Palawan, bunsod ng malakas at walang tigil na ulan simula kahapon. Grabe po. Grabe ang dulot ng malakas na pag-ulan na to. Ayan po. Sa barangay Siksikan, gumamit na ng lubid para sa paglikas ng mga residente. Ay, yung mga hayop pa doon, oh. Nagmisulang ilog ang mga kalsada. Mataas din ang baha sa barangay San Jose kung saan kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga lumikas na residente. Sa ilang lugar, abot dibdib na ang baha. Sa barangay San Manuel, sinuong na ng mga sundalo ang rumaragas ang baha para tumulong sa evacuation. Isinakay naman sa rescue boat ng Red Cross ng ilang residente, kabilang na ang ilang bata. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 9 na barangay ang binaha. Mahigit 1,000 na ang inilikas na residente. Bumaha rin sa ibang bahagi ng Palawan. Sa bayan ng Nara, may sasakyan pang inanod ng rumaragas ang baha at nahulog sa kanal. Habang sa bayan ng Aborlan, nalunod sa bahang ilang alagang hayop. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan sa Palawan. Sa Baco Oriental, Mindoro, umabot sa critical level ang Alag River kasunod ng malakas sa pag-ulang dala ng hanging amihan. Pinangambahang umapaw ang ilog at palalain pa ang abot baywang na baha sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, dulot ng shear line at hanging amihan ang ulan sa Oriental, Mindoro. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maghanda dahil posible maging maulan sa halos buong bansa bukas gaya po ng naranasan sa Palawan, Oriental Mindoro at ilan pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora. Habang amihan ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Nagpapaulan naman ng easterlies sa Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible maghapon makaranas ng matinding ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maghapon namang uulan sa halos buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan din ang pag-ulan sa buong Metro Manila pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ibang balita, nasunog ang ilang bahay sa Gagalangin sa Tondo, Maynila. Nasawi ang isang senior citizen na bigong makalabas ang bahay. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 182 Gagalangin sa Tondo, Maynila pasado alas 11 kagabi. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog na agad itinaas sa ikalawang alarma. Made of light materials po lahat, kaya po napakabilis po ng pagkalat po ng apoy at paglaki po nito. At the same time po napakadami pong tao. At napakaliit po ng mga daan. Nahihirapan po talaga sa pagpasok ng ating mga fire truck po. Nagpasahan ng mga balde ng tubig ang mga residente bilang tulong sa pag-apula ng apoy. Kanya-kanyang takbo ang marami sa paglikas mula sa sunog. Ang iba, bitbit pa ang kanilang mga alagang hayop. Wala na, hindi ka na makakaporma dahil sa lakas ng usok, saka kwan. Natakot ako baka masupukit kami. Wala na kami makita eh. Siyempre, masakit kasi wala na kaming bahay. Okay lang yung basta naligtas lang ang buhay namin, lahat ng tao nakatira sa amin. Ayon sa BFP, isang 64 anyos na babae ang nasawi sa sunog. Natutulog daw ang biktima ng sumiklabang sunog kaya't di nagawang lumikas. Sa tala ng BFP, 6 na bahay ang natupok ng apoy. 7 pamilya o 21 individual naman ang apektado. Ang magiging evacuation natin, open ng barangay hall, cover court, para sa kanilang mga pansamantalang pananatalian. Tinatayang higit 800,000 piso raw ang halaga ng natupok ng apoy ayon sa BFP. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tuluyang naapula mag-aalauna-30 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Ilan pang pasaway sa EDSA busway ang nasita. Kabilang ang isang convoy ng PNP Highway Patrol Group na nais daw na ipatigil ang operasyon ng paninita sa busway. Nakatutok si Nico Wahe. Convoy pre! Convoy! Dumaan ang convoy na ito sa EDSA bus lane sa may bahagi ng Ortigas northbound. May escort ng mga taga-Highway Patrol Group ang isang puting van at isa pang sasakyan.
Nang makita ang mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sinubukan nitong lumabas sa bus lane. Pero pinara at pinatabi ng mga taga-SAIC. Sa incident report ng SAIC, HPG ang nagmamay-ari ng van at ng kasunod nitong sasakyan. Ayon umano sa enforcer, mataas ani ang opisyal ng HPG ang nasa loob nito. Minumura pa nga yung mga enforcer na parang sinasabing taga-traffic lang naman kayo eh. Sa isa pang video, maririnig ang isa pang taga-HPG na kausap ng enforcer at pinatitigil ang kanilang operasyon. Dahil pinuputak din kayo sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na concert. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede, pagbigyan na lang muna kasi nga nag-create ng hot. Habang natitikita, may isa pa sasakyan na dumating na pinapaalam ko pa nga sa marked vehicle ng PNP. Basta't may isa pang sasakyan na ang sabi sa mga enforcer ay utos ni PNP chief na ipatigil na ang operation ng SAIC. Sabi ng SAIC, walang kapangyarihan ng PNP na ipatigil ang kanilang operasyon. It has to be a written instruction from the DOTR secretary because the busway is a DOTR project. Tinikitan pa rin ang sangkot sa insidente na kinumpirma ng PNP ay taga-HPG. Hinihingihan pa namin ng pahayag ang PNP at si PNP Chief General Romel Marbil. Sa gitna ng paninikit sa mga taga-HPG, saka nahuli rin ang isang SUV na lula ng 2 dayuhan. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport. At nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC, nagalit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal US diplomatic material. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Siyempre, tayo ngayon, paranoid tayo lahat ngayon sa mga China. Kasunod ng sagutan, nagpatikit din ng American nationals. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid ng US Embassy ang nangyari at iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang ang mga traffic regulations. Pero ang Chinese Embassy sinabing nakatanggap na rin ng impormasyon ukol dito na kanilang ikinabahala. Wala rin daw basehan ang naratibo ng umano'y pang-espiya ng China. Samantala, nais daw nila makatanggap ng resulta ng investigasyon hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Ang Tranvia na naging public transport sa Maynila bago sumiklab ang World War II, muling binuhay at ngayon pinipilahan. Mula Intramuros, duman ito sa Intramuros-Binondo Bridge. Diretso sa Binondo hanggang makarating sa Escolta. Nakasakay nga ako ngayon dito sa Tranvia at mula yan sa Intramuros sa Maynila patungo sa Escolta naman sa Maynila. Libreng makakasakay dito sa mga weekends ng buwan ng Pebrero mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Ginagawa raw nila ito para maipakita sa publiko yung pagkakahalin tulad ng Intramuros at Escolta sa Maynila in terms of arts and culture. 20 to 30 minutes ang biyahe kaya talagang ma-enjoy ang view. It's one of the ways for you to know about its culture here in Intramuros and as well as the whole of the city of Manila. I think it's a wonderful initiative put on by Escolta and the Intramuros administration to link these creative communities from Escolta to Intramuros. Ang Tranvia Ride ay isa sa mga highlight ng street art fair ng Intramuros at Escolta. We aim to connect the bridge of Intramuros and Escolta through contemporary art. We seek to provide a platform for our local artisans, artists, and merchants to showcase po their creativity and work. Isa sa makikita sa trade fair na ito ay ang iba't ibang mga mosaic portraits. Tulad na lamang ng mosaic portrait ni Dr. Jose Rizal at ng ilang mga beauty queen. Kakaiba raw ito dahil gawa sa mga plastic bricks ang mga mosaic portraits na ito. We get to see different forms of art from many different artists. Lahat po nung gawa nila, any form of art is gawa pa rin po ng kamay ng mga talentadong Pinoy. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nakuhanan ang aktwal na pagbagsak at pagsabog ng maliit na eroplano sa highway sa Sao Paulo, Brazil. 2 ang patay at 7 ang sugatan sa disgrasya.
Ayon sa mga nakasaksi, tinangka ng eroplano na mag-emergency landing pero bumangga sa mga puno at bus. Patuloy ang investigasyon. Sa Amerika, nakuha na ng otoridad ang ilang bahagi ng Black Hawk helicopter na bumagsak sa ilog malapit sa Washington, D.C. Ito ang helicopter na bumangga sa isang commercial airliner noong isang linggo na ikinasawi ng 67. Patuloy ring sinisiyasat ang naturang disgrasya. Sa mga motorista, doble ingat po at huwag hayaang laging bukas sa bintana ng inyong sasakyan. Sa Rojas Boulevard, Maynila, nahablutan ng sakay ng isang kotseng bukas sa bintana. Nakatutok si Darlene Kai. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa Rojas Boulevard southbound sa Maynila, isang lalaki ang biglang lumapit sa pulang kotseng bukas ang bintana at hinablot ang bag mula sa nakasakay sa loob. Hindi masyadong kita sa video pero may isa pang lalaki sa driver's side na mabilis na tumawid palayo. Makikita rin ang ilang lalaki na tila nagmamanman. Agad nahuli ng mga pulis ang nandukot na minor de edad. Binabantayan natin yan 24 hours. So nakahingi agad ng saklolo yung biktima. So narespondihan agad at nahuli yung isa. Ayon sa pulisya na ibalik sa biktima ang bag na may lamang cash, mga ID at personal na gamit. Itinuro raw ng nahuling minor de edad ang isa niyang kasama. During the follow-up, saka natin mahuli yung kasabwat niya na yung adult na unfortunately may dala po siyang baril. Batay sa investigasyon, modus daw nilang tsempuhan ng mga sasakyang bukas ng bintana o hindi naklock ang pinto. Yung isa, parang nilalansi niya yung kabila, yung driver's side. Kunwari, nanlilimos sila, nanlilinis ng mga kwandit, ng mga bintana natin. So, nalansi niya ngayong nalingat yung attention ng driver. So, dyan nakuha po ng kasabwat niya yung bag. Nabigla na naman po yun. Naglalaad po kami magtropa. Papunta po sa Star City. Tapos yun po, nangablot po yung tropa ko ng bag. Inamin niyang may baril siya nang naaresto. Wala lang po, self-defense lang po sa gulo lang po. Nahaharap sa mga reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban ng suspect. Habang ang nanghablot na minor de edad ay hawak na ng DSWD. Paalala ng pulis sa mga motorista. Huwag nating buksan ang ating bintana kung hindi naman kinakailangan. Kasi kahit maliit na siwang po yan, kaya nilang ibaba. Kaya nilang pilitin pababa yan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hindi raw special si Vice President Sara Duterte para madaliin ang impeachment trial. Ito po ang sagot ni Senate President Chis Escudero sa mga tanong sa usad ng impeachment sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzales. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero manggagaling ba sa amin ang kagustuhan yan o sa akin ang kagustuhan yan? Hindi, Nympha. Dahil ulitin ko, ayokong tratuing espesyal. wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Naon nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba special siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Paniniwala ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment? May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit 2 buwan nilang inupuan. Pangalawa, para sa akin, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon lang naman ang nagsasabi noon at walang kondisyon na nakalagay sa ating konstitusyon. Kung kailan pwede magsimula, ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon. Dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung 3.5 buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero,
Hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para sa kanya madaliin namin. Sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuin din ng pare-parehas. Noong impeachment ni na dating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez, inabot ng mahigit 1 buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro isang session day lang yon. So, kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang bise bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvict siya ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, na isa sa framers ng 1987 Constitution, The Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Kung walang removal, I don't think you can have disqualification. posible ngang hindi raw matanggal sa pwesto ang bise kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila i-impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila umpisahan, at saka na lang on the 20th Congress nila umpisahan, palagay ko may problema. Dahil it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi na nanalo uli. At yung 1/3, hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng panibagong complaint within 1 year. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.